Nagsisimula ang sine kay Asia Reeves at sa kanyang nakababatang kapatid na si Maria na tumatakas mula sa kanilang mapang-abusong ama. Nagtago sila sa loob ng isang tindahan, ngunit natuntun pa rin sila ng lalaki at pilit silang hinabol. Isa sa mga kasama nito ang nagtangkang pigilan ng magkapatid sa kanilang pagtakas, ngunit biglang bumunot ng baril si Asia at pinaputukan ng kanyang ama sa dibdib. Nakaligtas ang ama, ngunit napilitang tumakas si Asia. Iniwan si Maria na muling napunta sa puder ng kanilang ama, habang si Asia naman ay nauwi sa pagkakakulong. Pagkaraan ng 10 taon, nakalaya na si Asia mula sa bilangguan at nagsimulang magbagong buhay. Nakakuha siya ng bagong trabaho sa isang hotel sa Manhattan na tinatawag na The Virgil, gamit ang peking pangalang Isabel. Doon niya nakilala ang tagapangasiwa ng hotel na si Lilith Woodhouse, kasama ang mapait at madalas mainit ang ulo nitong asawa na si Ray. Pati na rin ang iba pang panauhin tulad ng CEO ng isang kumpanyang pangangalaga sa kagandahan na si Sharon Vanderbilt. Ayon sa mga kwento, ang The Virgil ay naitatag mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Sa kalaliman ng gabi, nakarinig si Asia ng kakaibang mga ingay, kaya lumabas siya sa pasilyo upang tignan ang pinagmumula nito. Bigla namang namatay ang lahat ng ilaw, kaya't dali-dali siyang bumalik at nagkulong sa kanyang silid, pinaghaharian ng matinding kutob at pangamba. Lumabas si Asia mula sa silid at agad na hinarap ni Lilith, na batid na hindi siya ang tunay na Isabel. Mariing hinihingi ni Lilith ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Sa puntong iyon, isiniwalat ni Asia ang kanyang nakaraan, kung paanong siya ay naaresto matapos niyang barilin ang sarili niyang ama. Pagkalaya niya mula sa kulungan, kumuha siya ng isang pribadong investigador na tumulong upang mahanap si Maria. Doon niya nalaman na nagtatrabaho si Maria bilang kasambahay sa The Virgil. Dahil dito, sinadya ni Asia na hadlangan ang tunay na Isabel at kunin ang posisyon nito upang makapasok sa hotel at muling matagpuan ng kanyang kapatid. Sa labis na pagkagulat ni Asia, biglang lumitaw mula sa kanyang silid sina Kevin, Sharon at ang iba pang mga mamamatay tao. Muling nabuhay at unti-unting naghihilom ang kanilang mga sugat. Ipinahayag ni Lilith na ang mga naninirahan sa The Virgil ay hindi namamatay. Patuloy nila siyang hinabol, ngunit nakatakas si Asia sa pamamagitan ng mga bentilasyon. Sinundan siya ni Sharon doon, ngunit walang awang pinagsasaksak ni Asia hanggang sa tuluyan na niya itong mapatay. Isang putok ang tuluyang nagpabagsak kay Sharon. Samantala, natagpuan ni Kevin ang katawan ni Sharon na tila may sariling kamalayan pa. At sa pamamagitan ng gumugulong nitong mata na nagsilbing paniniktik, nalaman nila na patungo si Asia sa tinatawag na fuck floor ng The Virgil. Nahuli ni Ray si Asia at itinagtapat niya ang matagal na niyang kinikimkim. Sawang-sawa na raw siya sa pagiging immortal at sa kasamaan na ginagawa ni Lilith kasama ang iba pang residente. Ipinaliwanag niya kay Asia na ang The Virgil ay tahanan ng isang kultong sumasamba kay Satanas na pinagkalooban ng immortalidad kapalit ng pag-aalay ng mga buhay na tao. Ayon sa kanya, ang bawat taong nakalista sa isang espesyal na talaan ay nabubuhay magpakailanman. Ngunit kapag nabigo silang paglingkuran si Satanas, nabubura ang kanilang pangalan at muli silang nagiging mortal. Dagdag pa ni Ray, ang buong lugar ay isa palang nakaplanong bitag na kamatayan at ang tanging paraan upang makatakas ay sa pamamagitan ng fire escape. Dinala ni Ray si Asia sa silid kung saan nakakulong si Maria. Bagamat puno ng emosyon ang kanilang muling pagkikita, dama pa rin ni Maria ang sakit ng pag-aakalang iniwan siya ni Asia at pinabayaan sa kamay ng kanilang malupit na ama. Batid na rin niya ang lahat tungkol sa kulto at umaasa siyang balang araw ay maisasama ang kanyang pangalan sa listahan. Ngunit nang tumanggi si Maria na sumama kay Asia, napilitan itong patulugin siya sa isang suntok. Pagkatapos, sinubukan ni Asia na iligtas si Maria sa pamamagitan ng palihim na pagpapalabas dito gamit ang isang dumbwaiter. Nahuli si Ray ni Lilith
bilang kaparusahan sa kanyang pagtataksil. Samantala, nakarating sina Asia at Maria sa kusina, kung saan nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ikinuwento ni Maria ang kanyang pinagdaanan, kung paanong kalaunan ay namatay sa cancer ang kanilang ama, at kung paano siya napadpad sa iba't ibang trabaho hanggang sa makarating sa The Virgil, kung saan siya naligtas mula sa pagiging alay. Ibinahagi rin ni Asia na natutunan niyang lumaban habang siya'y nasa bilangguan. Nauunawaan niya ang sama ng loob ng kanyang kapatid, ngunit buo ang kanyang pasya. Gagawin niya ang lahat upang mailigtas si Maria at makaalis sila roon. Inutusan ni Lilith ang mga miyembro ng kulto sa bawat palapag na tugisin ng magkapatid. Hinarap sila ni Asia gamit ang isang palakol na kanyang sinindihan at isa-isa niyang pinabagsak ang mga humahadlang sa kanila. Sinubukan nilang makatakas sa pamamagitan ng elevator shaft patungo sa fire escape, ngunit naabutan sila ng mga kultista, kabilang ang isang katulong na pansamantalang namatay habang hinahabol sina Asia at Maria. Sa huli, kapwa rin silang nabihag ni Lilith. Dinala ni Lilith ang magkapatid sa pinakamataas na palapag upang harapin si Ray. Doon, isinagawa nila ang ritual ng pagtawag kay Satanas na sumanib sa isang pugot na ulo ng baboy upang magsalita sa kanyang mga tagasunod. Ang naturang ulo rin ang naglalaman ng listahan ng mga taong pinagkalooban ng immortalidad. Bilang parusa sa pagtataksil ni Ray, binura ni Satanas ang kanyang pangalan mula sa listahan at agad siyang pinaslang ni Lilith sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang leeg. Sumunod, iginiit ng mga miyembro ng kulto na ialay ni Maria si Asia bilang sakripisyo, dahil si Isabel ang orihinal na nakatakdang ihandog upang makamit ni Maria ang immortalidad. Ngunit sa halip na sumunod, isinulat ni Maria ang pangalan ni Asia sa ulo ng baboy at pinili niyang wakasan ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang leeg. Sa gitna ng matinding dalamhati at galit, hinarap ni Asia sina Kevin, Sharon, at ang iba pang pangunahing kasapi ng kulto sa isang huling sagupaan. Isa-isa niya silang napabagsak bago tuluyang sumanib si Lilith sa ulo ng baboy upang labanan siya. Nagkaroon sila ng matindi at marahas na labanan na nagtapos ng mapunit ni Asia ang ulo ng baboy, habang si Lilith naman ay natarakan ng matulis na kahoy. Upang tuluyang wakasan ang kapangyarihan ng kulto, binuhusan ni Asia ng kimikal ang ulo ng baboy at sinilaban ito, na naging dahilan upang mabura ang mga pangalan sa listahan at gawing permanente ang kamatayan ng mga kasapi. Gayunpaman, maingat niyang inalis ang bahagi kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Sa huli, itinulak niya ang naglalagablab na ulo pababa sa elevator shaft, kung saan ito tinamaan ng isang katulong at sumabog pagdating sa ibaba. Bitbit ang walang buhay na katawan ni Maria. Inutusan ni Asia ang mga natitirang residente na lumikas at iwan ang lugar. Sa labas, muling nagkita si Asia at ang pribadong investigador at isinakay nila ang katawan ni Maria sa kanyang sasakyan. Ngunit biglang nagimbal si Asia sapagkat muling nabuhay si Maria. Lumalabas na isinulat ni Asia ang pangalan ni Maria sa halip na sa kanya, dahilan upang si Maria ang magmana ng immortalidad. Dahan-dahang pinaandar ng investigador ang kotse at dinala ang magkapatid palayo sa lungsod. Habang lumalayo sila, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa tuktok na palapag ng The Virgil, na tila tuluyang winasak ang madilim na lihim nito.